Hello and good day po sa inyong lahat. Ako po si Louie ng Transformation Department at muli po tayong makakapakinig po ng salita ng Diyos at ng ating pong devotional study. At sa mga huli ko pong dalawang video, nalaman po natin at napag-usapan po natin ang kagustuhan ng Diyos na tayo po'y makakilala sa Kanya at unahin po siya sa ating pong mga buhay. Gayon din naman po, kagustuhan din po ng Diyos na tayo'y sumunod sa kaniyang mga utos, sumunod sa kaniyang mga aral. So God wants us to be obedient. So obedience to God. Minsan ang pagsunod po ay sadyang napakahirap, ngunit alam po natin at alam po ng Diyos na ito po ay para sa ikabubuti po natin. Now, tingnan po natin ang sinasabi po sa John 14 verse 15. Sabi po ni Jesus dito, "If you love me, keep my commandments." Kung mahal ninyo ako, sumunod kayo sa aking mga utos. Gayon din po sa John 14 verse 23 to 24, ang sabi po ni Jesus doon, "If anyone loves me, he will keep my word. And my Father will love him and will come to him and make our home with him. He who does not love me does not keep my words, and the words which you hear is not mine, but the Father's who sent me." So dito, ipinapakita natin ang ating pong pagmamahal sa Diyos at ang ating pong commitment sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. At kung babasahin po natin at i-analyze po natin, intindihin po natin ang ating pong binasa, ay masasabi po natin na ang nagmamahal sa Diyos ay kung sino yung nagsasaalang-alang sa kanyang mga salita at siya ring nagsasagawa nito. So ipinapakita po dito na may koneksyon ang ating pag-ibig sa Kanya at ang ating pagsunod. Ito ay klarong connection between yung love natin para sa Diyos, yung love for God and obedience to Him. So kung mahal natin ang Diyos, gagawin po natin ang mga nakakalugod po sa Kanya, ang nagpapasaya po sa Kanya. Kagaya rin yan ng kagustuhan nating mapasaya ang ating mga mahal sa buhay, ang ating asawa, ang ating mga anak. Hindi man natin ito magawa ng perpekto, gayon pa man dapat nating pagsumikapan para mabigyan siya ng karangalan sa ating mga buhay. So sa kabilang banda po, kundi natin siya susundin o hindi natin i-obey ang mga utos ng Diyos, ito'y nagpapakita lamang na hindi natin siya mahal, no? Para lang pong itong relasyon ng isang magulang sa kanyang anak, kung mahal ng anak ang kanyang magulang, susunod siya sa kanilang mga utos at gagawa ng mga bagay na makakapagpasaya sa kanila. Eh, kung hindi naman at patuloy siyang susuway, patuloy siyang hindi susunod, ito'y nagpapahiwatig lamang na wala siyang pakialam at pagmamahal sa kanila. Ganin din po sa Diyos. Ang pagsunod sa utos ng Diyos, ang pagsunod sa Diyos ay ang tunay na nagmamahal sa Diyos. Now, makikita ho natin na ang nilalaman ng Biblia ay ang mga kautusan ng Diyos sa tao. Di po ba? Ngunit ito hindi lamang basta-basta listahan ho ng mga utos ng Diyos para sundin po ng tao. Ang Biblia ay patungkol sa Diyos mismo para makilala natin siya at kung kikilalanin natin siya ng lubos, malalaman po natin na ang kanyang kalooban, ang kanyang nais, ang kanyang kagustuhan at ito'y napapaloob sa kanyang mga utos. So ginagawa niya ito dahil batid at alam niya ng kanyang mga utos ay para sa ating ikabubuti. At kung sinusunod natin siya, may experience o mararanasan natin ang gusto niyang mangyari sa ating mga buhay. Kaya patunay lamang na ang lahat ng biyaya na pinagkakaloob niya sa atin ay kasunod lamang ng ating pagsunod sa Kanya at pagtalima sa Kanyang mga salita. Ngunit ano nga po ba ang pagpapalang makakamtan ho natin o makakapit natin na kung marunong ho tayong sumunod? Ito ay ang malapit na ugnayan o malapit na relasyon sa Diyos o mas malapit na ugnayan natin sa Diyos. Na kapag ang pamumuhay natin ay ang pagsunod sa kanyang mga utos,
mas magiging malalim yung pagkakilala natin sa Kanya. At higit na kagalakan ang magiging hatid niya sa ating pong mga buhay. Now, ang sabi po ng 1 John 5 verse 3, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa Kaniyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang Kaniyang mga utos. So, sabi dito, hindi naman napakahirap sundin ang Kaniyang mga utos. Sabi dito na hindi mabigat na pasanin para sa atin ang Kaniyang mga utos. Bagkus ito po ay daan sa ating pong kalayaan o freedom po natin para makasunod po tayo sa Diyos at mailayo po tayo sa kasalanan o sa masamang gawa. At kung ikaw ay isang mananampalataya ni Kristo, ang Espiritu Santo ay sumasayo na nagbibigay sa iyo ng lakas para mabigyan ng karangalan ng Diyos sa kung paano ho tayo mamumuhay o paano tayo mamumuhay. O sa kanya at sa pamamaraan po ng pagsunod, napapatunayan po natin na tayo po ay mga anak ng Diyos. Nagmamahal sa Kanya at nagmamahal sa lahat ng kapatid sa pananampalataya. No? At sa aking pong pagtatapos, sabi po ng Psalm 119 verse 12 to 16, 119 chapter 119 verse 12 to 16, sabi niya, pupurihin kita Yahweh, ikay aking pupurihin, ang lahat ng tuntunin mo ay ituturo mo sa akin, ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong babanggitin, malakas kong isisigaw. Nagagalak na susundin ko ang iyong kautusan, higit pa sa kagalakan dulot nitong kayamanan. Ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo ng aking maunawaan at pagbubulay-bulayan ko. Sa bigay mong kautos ay lubos akong nalulugod. Ingatan sa puso ko upang iyo'y di malimot. So kung titingnan po natin ang mga salitang ito ng author, ang author po ng Salmo, alam po ng author ng Psalms, ng Salmo na ang mga kautusan ng Panginoon ay sadyang napakahalaga. At mas mahalaga po pa ito o mas mahalaga pa sa lahat ng kayamanan dito sa mundo. Kaya nga po hiningin niya sa Diyos na siya ay turuan sa paraan ng pagsunod o sa daan para makasunod siya sa Diyos. Kinumit po niya ang kanyang sarili na mapagnilay-nilayan ang mga salita at kaparaanan po ng Diyos para mas effective po siya na makasunod. Gayon din naman, bilang mga anak ng Diyos, tayo po, lahat po tayo ay ninanais ng Diyos, kagustuhan po ng Diyos, na siya'y ating mabigyan ng kapurihan at karangalan sa pamamagitan ng ating pong pagsunod sa kanyang mga utos at tuntunin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Magandang araw po sa inyo.